Bible natin sa aklat ng ikalawang Korinto. Sa Bible. Ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating kaluluwa. Yes. Right. Kaya ngayong umaga tayo magsasalo-salo sa isang napakainit na tinapay na salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating katawang kaluluwa. Yes. Amen. Amen. 2 Corinto 2:14. Yes. Ngunit salamat sa Diyos. May dalang Bible lang ako. Sino may mga dalang Bible? Taas ang kamay. Dalang Bible na. Pero kung maraming bumili kayo ng Bible na. Kung maraming bumili kaya. Magkano benta natin? 20. Okay. Kung gusto nyo lang ng Bible, yung Bible kasi na yan, ang halaga niya, pag binili nyo yan sa internet, 200. Yes. Yeah. Pero yan, nabibili lang namin. Meron kasi tayong kapatid na binisita tayo ng isang beses, Pastor Nestor. Nakakabili siya ng 50. Pagka namimigay talaga. Kaya ang binibili namin ngayon ng 50, pero ngayon hindi na rin nakakabili. Sana na rin yung mura. Kaya yung 50, binibenta namin yan ng 10 or 20. Kung gusto nyo. Yes. Yung 10 or 20, galing yun doon sa ating ano. Minsan galing yan dyan sa ating binibigay, minsan naman galing sa sarili kong pera yan. Kung gusto nyo bumili, gusto nyo ng Bible, katulad ko, ayan o, Bible ako. Araw-araw yan, binabasa ko yan. Maski sa parte ng daigdig ako, dala-dala ko yan. Amen. Tulad ngayon, papunta ako ng China, kasi may truck akong titignan na electric. Dala ko yan, alam natin sa bato lagi yan. Hindi yan nawalay sa aking katawan. Sapagkat kung ako'y hindi ako magbabasa ng salita ng Diyos, para akong hindi kumain ng buong maghapon. Yeah. Kaya yan ay pagkain ng ating kaluluwa. Ngayon, ating pagsasalusaluhan ang maiksing salita ng Diyos mula sa 2 Corinto 2:14. Sabi dito, ngunit salamat sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo. At lagi niya kami sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Yes. Dahil sa pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuya ng pagkakilala kay Kristo. Yes. Ang sabi rito, una, salamat sa Diyos. Lagi niya Kami ay laging isinasama niya sa parada ng tagumpay. Yes. Yun sa inyo rito, may gusto ng ano ba kabalitan ng tagumpay? Kabiguan. Kabiguan! Sino may gusto ng kabiguan o pagkatalo? Yeah. Pasang kamay. O yung talunan. Sino may gusto ng pagiging talunan? Sino sa inyo may gusto ng tagumpay? Taas ang kamay. Yes. O, ibig sabihin ng tagumpay, maraming area ng buhay. Maaaring tagumpay sa mga anak, napag-aaral mo, naging mabubuting tao, tagumpay sa pamilya, naging mapagmahal kayo sa asawa, hindi kayo naghiwalay, hindi kayo nagbugbugan, hindi kayo nag-dyaryo, tagumpay sa lahat ng area ng iyong buhay. Maaaring tagumpay sa negosyo, katulad ko, kahit anong gawain ko, pinagpapala ng Diyos. Kasabihan nga na kahit ako'y kahit hangin ay napapaupahan ko dahil yun ay bahagi ng tagumpay. Tagumpay sa trabaho, kung ikaw ay isang manggagawa, masaya ka sa iyong pinagtatrabahuan, ikaw ay hindi malungkot, ikaw ay mayroon na pagtutusto sa iyong mga pangangailangan, sa pag-aaral ng mga anak mo. Tagumpay sa maraming area ng buhay. Yes. Tagumpay sa spiritual mong buhay, tagumpay sa physical mong buhay, ikaw ay walang sakit, karamdaman na mula sa iyong mga kasalanan. Wala kang TV dahil sa ikaw ay nakawala sa sigarilyo at inuman, laseng at droga. Tagumpay. Hindi sa inyo, may gusto ng tagumpay, taas ang kamay. Amen. Yes. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, naging isa kang mananampalataya, ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, ang unang ginawa sa iyo ng Diyos, ikaw ay ipinarada na. Pinarada, sino sa inyo magsasabong yan? Si Alvin. Bakit sinabi, magkano parada nitong hanap na tao? Diba? Ibig sabihin, meron kang taya na nakaparada na siguradong mapapalaban. No? Kanya nga lang pagsasabong,
alinghado, ano man yung derbadredo na yun. Hindi yun ang sinasabi ko para lang maunawaan natin anong ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon na ikaw ay kasama sa parada ng tagumpay. Amen. Ibig sabihin, tiyak mapapalabang ka, hindi yung hindi na palaban, di ba? Pag punta mo sa sabangan, pwedeng pumusta ka ng pumusta, pero hindi ka mapapalaban, di ba? Kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, naging isa kang mananampalataya, sabi niya, sabi sa Korinto, salamat sa Diyos. Sabi niya, salamat sa Diyos at lagi niya kami isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa amin. Sa katotohanan, hindi tagumpay dahil tayo ay magaling, hindi kundi tayo ay matalino, tayo ay makisig, Yes. kundi dahil tayo ay pinaparada sa tagumpay ni Kristo. Ibig sabihin yung tagumpay ni Kristo, doon niya tayo isinasama, kumbaga sa Manuel, sa tawag ba? Pago ba yun? Pago sinasama ka. Sa itong araw, lolo ko sa bumero, kaya alam ko yan eh. Sama ko. Yes! O ikaw, bago ka, ikaw. Puro yung mga nasa mic eh. O yan, bago ka na. Pagsultan na nasasabihin, ikaw, hindi ka na palaban. Ikaw, hindi ka na palaban. Sama kayo din, no? Ihalin tulad ko lang yun kasi familiar sa ating lahat yan, yung kultura yan ng Pilipino. Para lang mas maintindihan natin bakit may mga salitang ganito. Sabi ng Diyos, salamat sa Diyos, sabi ng Apostol Pablo, at lagi kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Alam niyo bakit tayo matagumpay? Bakit ako matagumpay? Dahil lamang kay Kristo. Amen. Amen. Dahil sinasama ako ng Diyos sa parada. Lagi akong kasali. Yeah. Lagi akong kasapi sa tagumpay ni Kristo. Hindi dahil sa akin matalino, magaling akong sumiskarte, mayroon akong plan B, plan A, wala. Ikaw lang, wala akong plano, hindi ako marunong plano ng next year. Yeah. Hindi, dahil sa tagumpay ni Kristo na lagi akong sinasama ng Diyos. Natutunan tayo? Yes. Amen? Natutunan tayo? Hallelujah. Tanong mo si Nene, tayo pa yan. Pero lagi narito yan. No, may mga minsan, may kaibigan ako mga napunta rito. O, si Francis nandito. Dati kong kasama sa kalokohan. Pero isinama na rin ang tagumpay ni Kristo. Mga anak na, mga professional, ang asawa niya, principal. Yes. Francis, pwede ba kitang ibitahin ko? Bigyan mo nga kami ng isang magandang patutooban ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Yes. Kahit na-stroke yan, binalik mo rin ng Panginoon. O, dati na-stroke yan tao. Ngayon, o. Magandang umaga sa inyo lahat. Morning. Yeah. Pangalawang beses kong atin dito. Yes. At nung kauna-unang punta ko rito ay nakita ko dito yung lugar. Pangkauna-unang kong nabasa ay yung taste and see that the Lord has good. Yes. Ano ba? Psalm 34, 8 verse 1. Tuloy nga po na talagang nakita ko na talagang nakaka-amaze yung gawain ng Panginoon. Yes. Talagang mabuti ang Diyos. At bilang patuloy lang ho sa inyo, at alam ko naman na kayo ay marami ring nangyayari sa ating buhay. At alam ko na minsan hindi mo natin maintindihan ang buhay. At lalo mo sa akin na ako ay na-stroke. At patay mo yung aking kalahati ng katawan. Hindi ako makatayo, hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Totally, talagang parang namatay na talaga ako noon. Pero yung kamatayan ko noon ay naging installment kasi kalahati lang. Ibig sabihin mo noon, kalahati lang yung namatay sa akin. Pero pa akong buhay. Yeah. So, napakabuti ng Diyos dahil ngayon ay nagagamit yung kalahati ng aking katawan. At yung kalahati ng namatay ay unti-unti Buhay na. binuhay ng Panginoon. Hallelujah. So, yung pagkakaroon na talagang mabuti ang Diyos. Yes. Kaya ako nakakahiya sa Panginoon kung hindi sa lahat ng himala ng Diyos pag ginawa sa buhay mo
ay hindi mo may ibahagi sa mga tao na ganun din ang ginagawa. Kaya ako, salamat sa Panginoon, kahit si Brother Roland ay hindi ko rin ngayon pa rin nakaka-amaze dahil yung kanyang ginagawa ngayon ay hindi ko kalain na ganito pa siya ngayon. Dahil long araw ho ay magkasama kami, high school, college, ay ibig sabihin ay maraming kadakuhan na dinaanan, pero sa bandang huli ay sa Panginoon pa rin. Kaya napakapagod para sa ano mo sabi ko lang sa inyo ay huwag mo tayo mawawala ng pag-asa. Dahil meron mo tayong Diyos na gumagawa sa atin. God is good. Alam ko, Google ka na akong pare ko eh. Pero yun naman eh, hindi na sikreto. Sinasabi ko sa inyo lahat yung babaero, magnanakaw, busero, lahat na ng road. Lahat na ng kawalang daan. Kasabi niya si tatay nga nung nabubuhay, tinanong ko, tay, ano ba? Kung kasalanan na nagawa niyong tinigo na kayo yung masama. Napiya lahat. Lahat ng ginagawa ng kasalanan, kasamaan ginagawa ko rin eh. Baka ginagawa niyo eh. Yes. Sabi ko tayo, alam ko, isa lang kasalanan niyo hindi ko nagawa. Pumatay ng tao. Pero muntik na ako pumatay. Aparata na yung papatay ko eh, kasi sa kasamaan ko. Sa kagustuhan kong yumaman, maging sikat. Pero napakabuti ng Panginoon. Dating masama. Dati kaming masama. Hindi naman ang pag-inugar ko eh, kasama ko yan eh. Pero hindi na secret yun. Yeah. Iiyaw ko ngayon, dati masama. Binago ng Diyos. Yes. Kaya naman doon sa mabuti na naging masama. Kung naging masama, naging mabuti. Kaysa doon sa mabuti puno, tapos ngayon ay sobrang nasama. Sobrang nakasamaan. Yeah. Okay, katulad ng patotoo ni Kuya Francis, isipin nyo, narinig ko yung sinabi niya, sumama na sa amin na sa ginagawa namin. Ano? Yeah. Babasahin ko na ito, tutuloy ko ha, bago tayo kumpunikan. Salamat sa Panginoon, sa Diyos, lagi niya kami sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Kaya kami ngayon may mga anak na tagumpay, kaya asawang mga tagumpay, Yes. no? Principal, no? Ang asawa ko naman, CFO, Yeah. Chief Finance Officer, ibig sabihin, no? CAO. Yeah. CFO, CFO. sa kumpanya. Hindi lang sa kumpanya, 6. Amen. Dapat taas na kami ito dyan, hindi ng konti. Para nakikita yung masayang buhay. Kasi ito, bakit ito yan? Matula. Sino yung nasa harapan mo na yan? Ha? Bago ba yan? Ito lang nakita. Okay. Salamat sa Panginoon sapagkat lagi nilang isinasama kami sa parada ng tagumpay ni Kristo. Sinong laging matagumpay na hindi po pwedeng matalo? Si Kristo. Amen. At tayo ng mga sumampalataya kay Kristo, lagi tayong kasama sa tagumpay. Amen. No? Kahit anong pago, kahit na anong pang diskarte mo, maaaring hindi ka makasama. Pero kay Kristo, kapag ikaw ay sumampalataya, katulad ni Francis, kahit ikaw ay maestro, patayan mo yung kalahating katawan, bubuhayin ka ng Panginoon. Yes. Bakit? Dahil kay Kristo. Amen. Sabi nito, sabi ni Francis, no, punta kami sa kulungan. Kami ni Kuya Sosen, kasama namin si Pastor Pilat ng karang linggo. Yeah. Grabe ang mga preso, naging sa... Yeah. Sabi ni Francis, dahil parang ng tao nito, kahit kawasak-wasak ng buhay nito, galing sa bilang buhay, ginagamit pa rin ng Panginoon at nagpapagamit pa rin sa Diyos. Amen. So, kaya naman, pag namatay tayo sa mundo nito, hindi man na tayo nagamit ng Diyos, para tayong isang gamit na nakatabi lang at hindi nagamit. Right. Ako sa Panginoon na tayo lahat ay nagpapagamit at dapat lahat tayo magpagamit kay Kristo. Sa pamamagitan, Yeah. tuloy ko na. Lagi niya kaming sinasama sa tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo. At sa pamamagitan namin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong haliluya ng pagkakilala kay Kristo. Yes. Yung ginagawa namin ngayon, kami ni Kuya Jose, at ng marami pang iba, mga pastor, nangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo para sa pagkakilala ng mga tao kay Kristo. Amen. 15. Para kami
mabangong samyo ng insenso na inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. 16. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Yes. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y isang halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahan na gumawa ng mga bagay na ito? 17. Hindi kami katulad ng marami na inaalakal ang salita ng Diyos. Yes. Ano sabi? Hindi namin kinakalakal, hindi kami katulad ng marami Nakinakalakal. na nininegosyo. Sabi ang pinagkakakitaan. Yeah. Marami kasing nagtumuwa ng mga ministeryo, pag alis mo ng kanilang lugar, bumili ka ng ganito, binentahan ka ng ganon, binigyan ka ng pasanin ng kung ano-ano. Ano sabi rito? Hindi na. Para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos, na nalalanghap ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y isang halimuyak na nagdudulot ng buhay. Yeah. Tignan nyo nung nagpunta tayo sa Bilagua, tayo sa ano? Nakikita ko, meron pa isa-isa na parang kanya-kanya. Pa isa-isa, nakikita ko lang. Pero parang hindi natanggap yung ano, yung pangangaral ng mabuting balita. Yeah. Alam niyo kung bakit? Sa mga napapahamak, sabi nito, ang mabuting balitang dala-dala namin na ipinapangaral ay parang isang mabaho, alingasaw na nakamamatay. Di ba? Kung minsan pag nakakamoy tayo ng napakabaho, no? Napakali, no? Babaho eh. Sabi nito, sa mga napapahamak, ang mabuting balitang dala-dala ng mga nangangaral ng mabuting balita ay parang isang napakabaho alingasaw. Sa mga napapahamak, ngunit sa mga naliligtas, Ay, paano mabangon? ito'y katulad ng isang mabangong halimuyak na nagdudulot sa kanya ng kalakasan at buhay. Kita niyo, napansin niyo pag nakarinig kayo ng mabuting balita, nagiging masaya kayo? No, hindi lahat. Sila. Meron daw pa isa-isa na ganyan, ay hindi na matanggap. Talagang feeling na, ano, talagang hindi maniwala. Sino sa inyo, ang pakinig nyo sa salita ng Diyos, parang napakabakong halimuyak. Yeah. Yan ay sapagkat yan ay para sa iyo na naniligtas. Pero nasa best, may nagtag sa akin sa araw eh. Pero lang, nagkaling-kaling ka ang aking buhay dahil ilang buwan na ako hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Yes. Kaling-kaling ka, hindi ko na alam kung ano ibig sabihin. Kuya Roland, ilang buwan akong hindi nakinig ng salita ng Diyos, kaya ngayon ang buhay ko nagkaling-kaling na. Wala kung ibig sabihin, maaaring talunan. Maaaring siya na may pagkabigo. Ay, meron pa siyang isang text na parang siya muling nalulong sa kanyang bisyo. Bakit? Sapagkat hindi niya nalasap ang kagandahan ng mabuting balita at sa pagkos ay ginayawan niya. Ayaw niya. Sabi niya, ilang buwan, ayaw niya. Natin ang Bible study. Kasi ayaw. Kaya nung siya ay nakakaranas siya ng kabiguan, pagkatalo, pagkasawi, maaari na pumasok sa isip niya. Na siya ay, dahil hindi siya nakarinig ng mabuting balita, siya ay naging talunan. Sino sa inyo may nararanasan tagumpay sa buhay, taas ang kamay? Amen. Yan ay dahil kay Kristo sa ating pananampalataya. Ano pa sabi nito? 15. Para kaming mabangong samyo ng insensong ihandog ni Kristo sa Diyos, nalalanghap naman ang mga naliligtas at mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alinyasaw na nakamamatay. Kaya
kaya maraming tao, ayaw mati ng mga Bible study. Bakit? Hindi maganda sa kanyang pangamoy. Yeah. Naririnig. Sino siya? Yan yung napapahamak. Pero sa mga naliligtas, ang mabuting balita ay kasing bango ng walang uri, kasing bango, napakabango. Yeah. Kaya nga kung minsan may mga pumupunta rito, katulad ni Francis, nakakabasa siya ng salita ng Diyos, nakarinig sa niya, ang sarap ng pakinggan niya. So, napakabango, napakasarap pakinggan. Sino may sapat na kakayanan na gawin ang mga bagay na ito? 17, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos o nininegosyo o pinagkakakitaan sa halip bilang sumo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo Jesus ay buong katapatan kami nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, ng kapatawaran ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos. Ang sabi rito, hindi kami katulad ng iba. Hindi naman ako nang-criticize, nakasulat kasi. Sabi, hindi kami katulad ng marami. Sabi nga, marami. Hindi ilan eh. Marami. Hindi kami katulad ng marami na kapag ikaw ay umatay, pati sweldo mo, makakaltasin sa iyo. Ito daw sinasabi nyo. Ito. Pero pa tayong pinag-usapan dito ay 10% mo. Pag hindi mo binigay, hindi mo buksan ng Diyos sa langit sa iyo. Ikaw may susumpahin ka, pag kulang na 5 yung binigay mo, sweldo mo ay 1,000, tapos bibigay mo lang na 10. Kulang yun, nakot ka sa Diyos. Anong sabi nito ni Apostol Pablo? Hindi kami katulad ng marami na pinagkakakitaan, nininegosyo at pangangaral ng salita ng Diyos. Bagkos, anong sabi niya? Kami ay buong katapatan na nangangaral sa harap ng Diyos. Amen. Yes. Kasi nagpapagawa pa tayo ng kaya. Although, meron tayong offering after, pero yan eh, walang pilitan yan. Kung sa piling mo, ikaw ay merong inspired ka ng Diyos, magbigay ka ng kung ano man ang barya o anong gusto mo, buo, Hello. bigay mo kung sa loob. What? Bakit? Sapagkat ako, mula nung ako'y nakakilala kay Kristo, every time ako i-attend ng Bible study, o kahit saan ako magpunta, basta may salita ng Diyos, di pwede hindi ako magbibigay sa Diyos. Yeah. Hindi ko sinabi gawin yun, pero yun ang karanasan ko. Sapagkat sinabi ng Diyos, mahal ng Diyos, ang masayang naghahandog. Yeah. Masaya ako, every time naghahandog, masaya ako. Wala akong guilty feeling. Wala akong guilty feeling na ako'y nagbigay nga pero kulang naman. Ako'y nagbigay nga pero masama naman ang loob ko kasi hindi ko gusto yung sinasabi ng manangaral ng pastor na itong ginagamit lang ang salita ng Diyos para umita. Wala akong angal. Kaya every time ako magbibigay, nag-umpisa ko sa piso, 10, 20, 100, 1,000, 10,000, 100,000, hanggang milyones nagbigay ako sa Panginoon. Hallelujah. At ako'y masayang nagbibigay. At lalo akong pinagpapala ng Diyos every time ako'y magbibigay. Kaya tinuturo ko sa inyo yan. Amen. Siyempre, hindi pa ako nagbigay ng milyon na wala akong bibigay ng milyon. Siyempre, bago ako magbigay ng milyon, binigyan ako ng Diyos ng daan-daang milyon. Yes. Wala ka naman magbigay ako kung hindi niya ako bibigyan. Eh, sa kanya ko rin naman gagaling. Sa kanya rin naman nagagaling ang binibigay ko. Yes. Sa kanya rin. Walang iba. Napakaraming mga bagay na hindi ko kayang gawin pero ginagawa ng Diyos para sa akin. Sabi nung panahon na ako isang tricycle boy, narinig ko ang kwentuhan ng mayayaman, kailangan kita ni ganito talaga para ikaw magkaroon ng petrol station. Yaman na eh. Pero kung nagkaroon ng petrol station, wala akong pera nagkaroon ng petrol station. Bakit? Dahil ako'y kasama sa tagumpay ni Kristo. Amen. Kaya natin ang Diyos. Hindi ko kinakalakal ang salita ng Diyos dahil sa kahinayan. Kahit 5 di ako nakakuha dyan, kahit 5. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo hangarin makakuha kayo dyan kahit 5. Kasi ang pinupuntahan niya, yung mga hindi makalabas ng hospital, yung mga makaawa, yung mga patay na hindi mailibing, Yes. yung mga nadilubyo ng bagyo, ng baha, nasunog. Lahat ng nadidilubyo, tinutulungan natin. Kung meron kayong kilala na dilubyo, sabihin niya sa akin. Ito kayo magbibigyan natin yan.
Kaya huwag nyo hangarin kayo puntahan ng pera niya. Bakit sinabi ng Diyos, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yes. Hindi naman sinabi ng Diyos sa inyo, bigay nyo 1,000,000 eh, hindi. Kung magkano maluwag sa loob mo, meron ka piso, meron ka 5, maluwag sa loob mo, tatanggapin mo. Yes. At ang magiging masaya ay hindi ang Diyos kundi ikaw. Ikaw, tingnan mo, ikaw ang magiging masaya. At every time na ikaw ay masaya, nagbibigay, sabi ng Diyos, mahal ng Diyos, ang masaya, nagbibigay. Amen! Amen. Hindi ko kayo pinipilit na magbigay dahil gusto ko lang kayo ipagpalain din katulad ko. Amen. Dahil ayokong sarilinin ang isang sekretong natuklasan ko mula sa salita ng Diyos. Pinagpala ang mga nagbibigay. Blessed are you, sabi ng Diyos. Pinagpala. Sino ang gusto mo? Ikaw magbigay o ikaw tatanggap nito? Ikaw ay na-hospital na hindi mo alam kung paano ka lalabas o gutom na gutom ka, hindi mo alam kung paano ka kakain at bibigyan ka namin o yung ikaw yung merong naibibigay. Yes. Huwag nyo kahit 5 lang, kahit 5, pag nagbigay ka dyan, dyan nag-a-activate ang inyong pananampalataya. Amen. Ang pananampalatayang walang ginawa o ginagawa ay patay. Intindihan nyo? Ang pananampalataya kapag walang ginawa, ito'y hindi gumagana. Kaya kung gusto nyong gumana ang inyong pananampalataya, magbigay kayo sa Diyos. Hindi sa akin, sa Diyos. Ayan, ang box na yan sa Diyos. Hindi ko kayo pinipilit, tinuturuan ko lang kayo ng mga sikreto na aking natuklasan. Kung ayaw ninyong gawin, malaya kayo kung ninyong gawin. Ayan, di ba basahin ko yung Jose? Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Sus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Hallelujah. God is good. Yes. Alam ninyo ang tunay na reliyon? Sabi ng Bible, ang tunay na reliyon ay ang pagtulong sa mga ulila, sa mga balo, at sa mga nangangailangan. Yes. Patay mo nga kayo sa set. Ang tunay na reliyon, 27. Ito sabi. sabi ni Kristo, Ang pagiging relihiyoso na dalisay ay walang dungis sa harap ng ating Diyos at ano Ama. ba sabi sa set? James 1:27 Santiago 1:27, ay ang pagtulong sa mga ulila, ang tunay na reliyon ay ang pagtulong sa mga ulila, pagtulong sa mga ulila, sa mga biyuda, pagtulong sa mga ulila. Parang ulila, parang ano? Porter. Porter. Yan. Ano yung si Porter? Nalaman ko, wala pa. Marami pang iba, sampulin ko na si Porter. Kasi parang ulila. Kasi yung magulang niya, Tatay, patay na. patay na yun ang mga nagkaroon ng magulong buhay ko, nag-asawa. Naiwan ko si Porter, di ba? Pinagpuknan ko na sa Kaya ngayon, dahil diyan sa nababasa natin na salita ng Diyos, ang tunay na reliyon ay ang pagtulong sa mga ulila. Yes. Nag-aaral yan si Porter, sabi ko kay Joseph, gusto kong tulungan siya. Meron kaming foundation na ginawa, mag-aaralin natin. Bakit yun ang tunay na reliyon, na diwa na reliyon, ang pagtulong sa mga ulila at sa mga Yan. balong. Wala nang pahirapan. Sige, tuloy mo ko, Joseph. ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan. Ulila, biyuda, sa kanilang kahirapan, At at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. pag-iingat sa sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Yes. Yun ang tunay na relihiyon. Yes. Kaya kung gusto mo ng tunay na relihiyon, ayun na, sakto. Ayan na yung tunay na relihiyon. Ano yun? Pagtulong sa mga ulila at balong. Sabihin, yun yung pinakamahirap na uri ng buhay. Yeah. Ulila, walang magulang, walang pumupukpok, walang nagtatrabaho para sa kanya, walang nagpapakain. Yes. Balo, ibig sabihin ay kung ikaw ay isang matanda na, maaaring wala na rin
pagtakain sa'yo, balo, nauli lang balo, ulila na, balo pa. At sa mga mahihirap sa kanilang mga pangangailangan, Yan. kahirapan, may paano malimit ito eh. May sakit. Walang tagputo, pandemic. Ano ito pandemic? Yes, Jose. Okay. Mauna na ako sa inyo, ako'y makakaiwan ng aeroplano. Yes, no? God is good!